Bibigyan ko lang po ng reaksyon itong ginagawang paninira po ng 18 Marines at ng kampo ng mga Duterte kay Senator Trillanes at kay Congressman De Lima. Kasi dinawit po ng 18 Marines si Senator Trillanes at si Congressman De Lima na di umano'y nakatanggap daw ng maleta o ng paper bag or envelope na may lamang pera. So ito po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Yan po ay pure na paninira. Isang malaking kasinungalingan at paninira lang po talaga ang layunin nila dyan. Ginawa na po nila yan dati kay Senator De Lima. Kung matatandaan nyo, pinilit nilang gumawa ng kwento or kasinungalingan si Kerwin Espinosa na ito daw ay nagbigay ng maleta na may lamang 8 million pesos kay Senator De Lima sa isang parking lot sa Baguio City. Kung naalala niyo po noon, nung dinidiin nila sa illegal na droga si Senator De Lima. Pero eventually po, umamin si Kerwin Espinosa na yun ay kasinungalingan lamang, gawa-gawa lamang, at pinilit lamang siyang magsinungaling. Kung maaalala nyo nga po, nagsorry at humingi po ng tawad si Kerwin Espinosa kay Congressman De Lima. Humagulhol pa po siya nun sa iyak dahil sabi niya, kino-urge lang siya, pinilit, tinakot para magsinungaling, para siraan si Congressman De Lima. So, kung maalala nyo, ganun din po yung style nila eh. Yung 18 Marines, kamukhang kamukha po nung pinagawa ng Duterte camp kay Kerwin Espinosa na gumawa ng kwento na si Kerwin Espinosa daw ay nagdala ng maleta sa isang parking lot sa Baguio na may lamang 8 million pesos pero hindi pala totoo. Kasunod po ng kasinungalingang kwentong yon ay ipinakalat nila ang picture ni Congressman De Lima at ni Kerwin Espinosa na random organic photo op lang naman ng isang politician sa isang turista sa Baguio. Si Kerwin Espinosa bilang turista doon, si Senator De Lima, kasagsagan ng kampanya noon ay nagpa-picture lang naman si Kerwin Espinosa. Ginawa pong malisyoso ng mga DDS troll at mga propagandista na maka Duterte, ikinalat yon kasabay po nung kasinungalingang kwentong pinagawa nila kay Kerwin Espinosa. Kaya maraming mga Pilipino ang galit na galit noon kay Senator De Lima. Kasi yung po yung goal nila, magkalat lang ng kasiraan ng isang tao, manira lamang, at pag na-pick up na ng mga DDS propagandists, vloggers at mga DDS trolls at mga DDS mismo yung narrative, yun na po, sila na po ang magkakalat nun. At hindi na po nila patutunayan yan. Remember yung mga kasinungaling ang ikinalat nila laban kay Senator De Lima, hindi naman pinatunayan eh. As a matter of fact, si Senator De Lima, pinatunayan niya na siya ay inosente. Ganon din kay Senator Trillanes. Si Senator Trillanes, ginawa nila ng kwento about sa West Philippine Sea, about dun sa peking bank accounts na inimbento ni Duterte, inamin naman ni Duterte. Yan po yung style nila. Gagawa lang sila ng kwento. Mang-iintriga lang. Gagawa ng ebidensya, magtatanim ng ebidensya. Hindi na nila papatunayan sa korte kasi alam nila na marami silang utu-utong mga supporter na magpapalaganap ng paninira nila, ng kasinungalingan nila. Kaya yung mga Pilipino na manipulate po ang utak. Napagalit nila ang mga Pilipino labang kay De Lima at kay Trillanes gamit ang mga kasinungalingan. Napatunayan po ba ng Duterte camp yung bintang nila kay Trillanes na ito'y nagbenta ng West Philippine Sea? Di ba hindi? Kahit nga China, hindi sinasabi yan eh. Napatunayan ba ni Duterte yung bintang niya kay Trillanes na may mga foreign bank accounts ito? Di ba kahit mismo si Duterte umamin na kasinungalingan yon? Napatunayan ba ng Duterte camp na may kinalaman po sa kalakaran ng illegal na droga si Congressman De Lima? Di ba hindi? Napatunayan nga ni Congressman De Lima na inosente siya sa korte. Wala pong pakialam ang mga ang Duterte camp kung mapatunayan nilang totoo o hindi ang kanilang mga bintang. Ang mahalaga sa kanila, mapaniwala nila ang kanilang mga supporter at maikalat ng mga supporter nila ang kanilang mga bintang. Wala po silang pakialam kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang importante sa kanila, masira ang imahe ng mga taong kalaban nila. Ganun din naman ang mga DDS Wala silang pakialam kung totoo o hindi yung pinaniniwalaan nila. Ang importante, pabor ito sa kanilang mga puon at ikakahalat nila ito. Regardless kung kasinungalingan yan or hindi. Kagaya na lamang ng paninira ni alias Rene kay Senator Risa Hontiveros. Siningil ba ng mga DDS si alias Rene ng patunay? Diba hindi? Lumutang ba si alias Rene sa korte para tulungan si Kibuloy? Diba hindi? After niyang manira, siniraan si Senator Risa, nagtago na.
Parang yung witness ni Marcoleta doon sa flood control hearing. If I'm not mistaken, nakalimutan ko pangalan niya, Gutesa yata pangalan nun. After nung appearance niya, ngayon hindi na natin siya mahagilap. Hindi na niya mapanindigan ang kanyang testimonya sa korte. Hindi po ba? Parang yung akusasyon ng mga DDS, ng mga propagandista kay Senator Risa Hontiveros na may kinalaman ito sa corruption sa PhilHealth, hindi nila pinatunayan. Paulit-ulit nang sinasabi ni Senator Risa, hindi totoo yan. Mismo mga matataas na opisyal ng PhilHealth nagsasabi hindi totoo, pero mas pinipili pa rin paniwalaan ng mga DDS yung kasinungalingan at ipinapakalat pa rin nila ito hanggang ngayon kasi ganun sila. Wala silang pakialam sa katotohanan. Ang importante sa kanila yung emosyon nila para sa mga poon nila, yung pagmamahal at loyalty nila sa mga poon nila. Kahit pa kasinungalingan ang pinaniniwalaan nila, kahit pa kasinungalingan ang ipinapakalat nila. Kahit nga mismong yung mga poon nila umamin na kasinungalingan yung sinabi ng mga poon nila, hindi na yung papaniwalaan ng mga DDS kasi hindi yung pabor sa poon nila eh. Kaya nga nung umamin, si Duterte na peke yung mga bank account, inimbento lang niya yung mga bank account ni Trillanes, mas pinipili pa rin paniwalaan ng mga DDS yung kasinungalingang unang sinabi ni Duterte kesa dun sa pag-amin ni Duterte na kasinungalingan yung sinabi niya. Ganun po ang mga DDS. Ganun na po sila kalala at ganun na po sila ka-hopeless. Wala na po sigurong makakagamot ng kanilang ugali. Ganun po yung ginawa nila kay Senator De Lima, kay Senator Trillanes, kay Senator Risa Hontiveros, pati kay Mayor Leni Robredo. 7 kaso, mabibigat na kaso ang isinampa ng Duterte administration laban kay Mayor Leni Robredo, pero ni isa doon walang napatunayan. Pero anong nangyari kay Mayor Leni Robredo? Nasira sa mga tao. Maraming taong galit sa kanya dahil sa paninira ng Duterte camp, ng mga troll na maka-Duterte at ng mga propagandista nila. Pero tignan natin ngayon kung sino ba yung mga nakakulong, nasasampahan ng kaso, makukulong, nagtatago, tumakas, patong-patong ang kaso, no-convict. Sino? Yung mga alipores ni Duterte at si Duterte mismo. So sino ngayon ang masama at sino ngayon ang mabuti? Si Trillanes na inaakusahan nila ng kung ano-ano, na malaya, walang conviction, hindi nakakulong, malaya, nakakapagsalita, o yung mga kampo ni Duterte, mga alipores ni Duterte na nakakulong ngayon, makukulong, at may patong-patong na kaso, mga nagtatago at mga nagsipagtakasan. Para po sa akin, mabuting tao si Trillanes, matino, matalino at matapang. Wala sila ni isang napatunayan sa mga akusasyon nila laban kay Trillanes. Tapos ngayon, gumagawa na naman sila ng ganyan. Black propaganda na ginawa nila laban kay Senator De Lima noon at kay Trillanes at sa iba pa. Bakit nila ito inuulit-ulit yung ganyang style? Dahil alam nila na may naniniwala sa kanila. Kaya nga wala na silang pakialam kung totoo o hindi yung sinasabi nila. Ang importante, masabi nila ang kanilang paninira dahil alam nila na may maniniwala at magpapakalat nito. Kaya nga hirap na hirap manalo si Senator Trillanes sa eleksyon eh. Kasi tumanim na sa utak ng mga gullible at uto-uto ang paninirang ginawa ni Duterte at ng kanyang mga alipores laban kay Senator Trillanes. Pero, fortunately, matatag at naninindigan si Senator Trillanes at pananagutin sila. Nilalabanan sila ni Senator Trillanes kahit wala siyang posisyon. Ganun siya katapang, kabuti, at katalino. Alam niya sa sarili niya na wala siyang ginawang masama, kaya kahit wala siya sa posisyon, alam niya na mas malakas siya at mas may laban siya. Kahit wala siyang kapangyarihan at pera. Kasi alam niya, siya yung tama. Siya yung walang ginawang masama. At ang mga kalaban niya ay sandamakmak ang ginawang mali, iligal at masama sa mga Pilipino, kaya kayang-kaya niya ito. Ang kanyang pinangahawakan is yung kanyang malinis na record. So kung hanggang yun hindi nyo pa rin nare-realize yung mga DDS, ang problema ng bansang ito ay kayo na. Nasa inyo na ang problema. Kayo ang enabler, kayo ang supporter, at kayo ang nagluluklok ng mga masasama at sindikatong politiko. Kailan kayo magigising?
Yun lang mga kababayan. Sana may na-realize kayo sa mga ibinahagi ko ngayon. Sobrang gamit na nila yung ganyang style ng paninira. Inuulit-ulit nila kasi may naniniwala. Kaya sana po mga kababayan, huwag tayo basta-basta maniwala. Pag-isipan natin mabuti para hindi po tayo nalilinlang o namamanipula. Maraming pong salamat sa panonood.